Alright, magandang araw po mga kababayan. At magandang araw po Luzon, Visayas, Mindanao. At magandang araw po sa lahat ng mga OFW natin sa mandakong bansa naroon. Ano po? Tayo po magla-live para po pag-usapan natin ang hybrid election system na atin pong ipinopromote. Ano po? Na atin pong isinusulong para po sa pagbabago at para sa malinis na halalan. So isulong po natin ang klaro, ano po. So once again po, sa ngalan po ng CIS, ang Community Investigative Support, sa langalan din po ng mga kasamahan ko na nagsusulong ng hybrid election system SPH 2022, mabuhay po kayong lahat. Muli po natin talakayin mga kababayan na ang hybrid election system pong ito ay ito po hindi po ito hindi po ito layunin ng isang tao lamang. Hindi po beneficiary nito ang isang tao lamang. Ang beneficiary po nito mga kababayan ko ay ang buong sambayan ng Pilipino. Sapagkat sa hybrid election system po, pag ito po ay naging ganap na batas at ito po ang gagamitin natin sa darating na halalan, ay magkakaroon po tayo ng malinis na halalan. At bukod sa malinis na halalan, magkakaroon po tayo ng mga lingkod bayan na alam po natin na makakatulong para sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. Mga kababayan, panahon na po para tayo'y magkaisa. Panahon na po para gisingin natin yung ating diwa na wag na pong pumayag na balahurain o bastusin pa ang mga sagrado nating boto ng Smartmatic na to. Kaya po malugod po namin tinututulan, sa totoo na po, naalisin na po talaga at i-dispose na po talaga ang Smartmatic na yan. Wala pong naibubungang magandang Smartmatic sa ating halalan mga kababayan, dahil po sa talamak na dayaan na nangyayari, paulit-ulit pong dayaan. Hindi po tayo makapaghalal mga kababayan ng tunay na lingkod bayan na alam po natin na magsisilbi sa ating bansang Pilipinas. Subalit dito po sa hybrid election system na to na ating pinag-uusapan, dito po mga kababayan ko, ay talaga pong makakapaghalal po tayo ng alam natin na isang politiko na handang tumulong sa ating bansang Pilipinas. Isang politiko na makakatulong sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. Hindi po katulad ng mga politician na naandyan po ngayon, hindi ko naman po inuubos. Kalimitan po sa kanila mga kababayan ko ay inihala lang po ng makapangyarihang makina. Inihala lang po ng mandarayang Smartmatic. Masakit pong isipin, pero ito po ang ganap na katotohanan mga kababayan ko, na hanggat nariyan po ang Smartmatic na yan sa Comelec at yan po ang nagpapatakbo ng ating halalan, hindi po tayo makakapaghalal ng mga lingkod bayan na alam po natin na tunay na makakapagsilbi sa ating bansa, na tunay na maglilingkod sa ating bansang Pilipinas. Sapagkat kung harap-harapan na po tayong sinasabotahe mga kababayan ko ng Smartmatic na to, bakit pa po naandyan kung si Pangulong Duterte nga po mga kababayan ko ay pinapaalis na po at pinapapaltan ang Smartmatic na yan? Bakit po hindi magawa? So tandaan po natin mga kababayan, tayo pong mga mamamayang Pilipino, tayo po ang may pwersa at tayo po ang may makapangyarihan sa lahat para paalisin o iprotesta natin ang mga hindi kanais-nais na naandyan po sa Comelec. So kaya nga po itong pinapanukala nating hybrid election to ay palagi ko pong ipinananawagan sa inyo mga kababayan ko
na atin pong suportahan. Tandaan nyo po, kung mahal nyo po ang inyong mga mahal sa buhay, kung mahal nyo po ang inyong mga anak, kung mahal nyo po ang inyong mga apo, kung mahal nyo po ang susunod na henerasyon, ito po yung sagot upang makaahon tayo sa talamak na korupsyon at kahirapan sa bansang Pilipinas. Hindi na po natin kailangan pang magpaalila sa ibang bansa kung ang ating bansa ay lubos ng maunlad. Tingnan nyo po ang sinasapit ng mga OFW natin, mga kababayan. Ang lubos na apektado po, mga kababayan ko, yun pong mga kababaihan natin, sapagkat sila po ay wala pong lakas para ipagtanggol ang kanilang sarili. Subalit kung ang ating pong bansang Pilipinas ay may sapat na nakakayahan katulad noon, hindi na po para pa mangibang bayan tayo, mga kababayan. Sa bansang Pilipinas lang po ay sapat na. Subalit hanggat nariyan po ang balakid sa ating pagyaman o sa ating pag-asenso, sa ating pagbangon, ang Smartmatic na yan, wala pong mangyayari, mga kababayan ko. Kaya paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo ito, pinaliliwanag ko po sa inyo ito, na tanging ang hybrid election system lamang ang isulong natin, sapagkat sa hybrid election system, mga kababayan ko, makakapaghalal tayo ng alam po nating lingkod bayan na paglilingkuran ang ating bansang Pilipinas. Malalapitan po natin sa oras ng pangangailangan mga tao na handang tumulong para paunlarin ang bansang Pilipinas. Sa hybrid election system po, mga kababayan, ito po yung sinasabi natin na manual election, mano-manong halalan, mano-manong bilangan, ngunit automated transmission po ito. Kung bakit po ginawang automated transmission po ito, upang sa ganun hindi po madaya ang ating halalan, sapagkat naandun nga po talaga ang dayaan sa oras po na itra-transfer na po ang resulta ng ating mga boto. Naandyan po yung hahijackin po yung mga baluta natin, sisirain yung mga eleksyon na natin, balot, yung atin pong eleksyon na return, yung pong mga ibinuto natin, naandyan na po yung sasabutahiin ng todo. Kaya po ito ginawang automated transmission upang sa ganun yung manual counting at automated transmission ay magtatali po sila. Napakadali pong hulihin ng dayaan sa sistemang ito, at maiiwasan po talaga natin, mga kababayan ko, ang dayaan. So ano pa pong inaantay natin bilang isang Pilipino, bilang isang mamamayang Pilipino? Kung mahal nyo po ang bansang Pilipinas, kinigising ko pong muli ang diwa ninyo, mga kababayan ko. Hindi ko ginigising ang diwa ninyo upang mag-aklas o tutulan ang anumang panukala ng gobyerno. Kinigising ko po ang diwa ninyo upang suportan nyo ang hybrid election system na amin sinusulong. Atin pong isulong ito. Ito po ay para sa atin, hindi po para sa isang tao lamang. Hindi po katulad ng mga may nagsasabi na ito po ay adhikain ng isang tao lamang. Nagkakamali po ang baser na ganyan. Ito po ay layunin ng mga mamamayang Pilipino na pinagbuklod ng isang diwa, at layunin ng mga taong nagmamahal sa bansang Pilipinas. Mga kababayan, tandaan po natin, wala pong ibang magpapaunlad sa ating bansa kundi tayo pong mamamayang Pilipino. Hindi po tayo pauunlarin ng ibang bansa, mga kababayan ko. Naandyan lang po sila para tulungan tayo. Subalit kung tayo po may pagkakaisa, tayo po may pagkakabuklod-buklod, wala pong mahirap na bagay na hindi natin kayang marating. Subok na po ang Pilipino, mga kababayan. Tunay na matatag, tunay na matibay, hindi umuurong sa anumang laban. Bakit po kailangan nating umurong sa laban na ito? Kaya ginigising ko muli ang diwa ninyo na magkaisa po tayo, isulong po natin ang malinis na halalan sa pamamagitan ng hybrid election, people's version na atin pong isinusulong. Mga kababayan, kung yung ibang tao nga nasa ibang bansa
na na ano na ba ito, migrant na sa ibang bansa ay may pagmamahal sa bansang Pilipinas. Itayo pa po kaya na naandito lang sa bansang Pilipinas? Tandaan niyo po mga kababayan ko, hindi po kayang buhatin ng iilang tao lamang ang mabigat na bagay. Mas maalwan pong dalahin ito kung tayo po ay sama-sama. Kaya mga kababayan, mulit-muli kong pinapanawagan sa inyo na sana mag-register na po kayo sa aming website, ang hybrid election ng system PEACE PH 2022. I-search nyo lamang po sa inyong website at automatic pong lalabas yan dyan. At kung gusto nyo pong mapabilang bilang isang Pilipino na sumusulong sa hybrid election system, ito po yung pagkakataon na maging kasama kayo namin sa pagsulong programang ito. Ito po ay hindi po layunin ng isang tao lamang, hindi po layunin ng kung ilang tao lamang. Ito po ay layunin ng buong sambayanang Pilipino na nagmamahal po sa bansang Pilipinas. Mulit-muli ko pong sasabihin sa inyo, mga kababayan ko, bagamat hindi tayo ang makikinabang nito sapagkat tayo'y matatanda na, ito po'y pakikinabangan ng mga mahal natin sa buhay na pasibol pa lamang. Unang-una na po yung mga anak natin, yung atin pong mga apo. Sila po ang makikinabang ng ipinaglalaban natin ito. Dahil kung wala pong maninindigan sa talamak na korupsyon at sa talamak na lukuhan ng eleksyon natin sa bansang Pilipinas, ay patuloy po tayong gagaguhin at tatarantaduhin ng sindikatong Smartmatic at pumilik na to. Mga kababayan, tayo po'y mag-ingay. Tayo po ay may boses. Tayo po ay makapangyarihan. Tayong mamamayang Pilipino ay may kapangyarihang mag-elect at i-elect ang taong gusto natin. Subalit hindi po nangyayari yun mga kababayan ko dahil sa katarantaduhan na ginagawa ng mga makinang ito. Ang Smartmatic po ay kontrolado po ang halalan natin. Papayag po ba tayo sa 2022 na muli po babalahurain ang ating mga boto? Mga kababayan, ang sagradong boto natin ay karapatan po nating ipaglaban. Tandaan po natin, wag po nating pahintulutan na sa darating na 2022 na Smartmatic pa rin ang magpapatakbo ng halalang ito. Wala po tayo kung ito po ay patatakbuhin pa rin ng Smartmatic. Kaya bilang na nagmamahal sa ating bansa at bilang mamamayang Pilipino, nananawagan ako sa inyo na suportahan nyo ang hybrid election system PEACE PH. People version po ito. Kaya mga kababayan, sa lahat po ng mga kaibigan ko at sa lahat po ng mga nakapalo sa akin at nakasubscribe, ito lang po ang bilang tulong ninyo sa ating bansa at bilang tulong na rin ninyo sa mga susunod na henerasyon, sa inyong mga apo, sa inyong mga anak. Samahan nyo po kami at pagbuklurin po natin ang pagkakaisa upang ganap na masertipikahan at maging batas ang panukalang ito. Mga kababayan, wala pong nag-uudyok sa akin, wala pong nagtutulak sa akin upang gawin ko ito. Ito po ay nagmumula sa aking damdamin, nagmumula sa aking puso at isipan dahil sa pagmamahal ko sa aking bansa. Kahit po ako naandito sa ibayong dagat, hindi ko po isinasawalang bahala ang bansa na iniwanan ko, sapagkat alam ko babalik ako sa bansa na pinanggalingan ko, at gusto ko pagbalik ko sa bansang pinanggalingan ko, meron na pong nagbago. Huwag po natin pabayaan ang bansang Pilipinas mga kababayan. Bilang isang Pilipino, bilang dugong Pilipino, tandaan nyo po mga kababayan, ang pagka-Pilipino po natin nasa puso, nasa isip, nasa salita at nasa gawa. Hindi po tayo ganap na Pilipino kung wala lang po tayong gagawin. Kung tayo lang po sapat na sa 3 araw na 3 bisis kumain, sa isang araw na 3 bisis kumain.
hindi po sapat mga kababayan. Tandaan nyo po, hindi man tayo ang makikinabang nito, ito po ay pakikinabangan ng mga susunod na henerasyon, katulad po ng ating mga anak, ng atin pong mga apo, at kung sino pa sa inyo. Mga kababayan, yan lang po ang aking maikling panawagan sa inyo. Ninanais ko po na suportahan po ninyo ang hybrid election system PACE PX. People's version po ito. Manual voting, automated transmission. Sa lahat po ng hindi pa po nakaregister, open po ang aming website. I-search nyo lamang po sa Google at yan po ilalabas. Ang hybrid election system PACE PX 2022. Lalabas at lalabas po yan dyan mga kababayan. So magandang araw po muli sa inyo mga kababayan ko. At hindi ko po ito tatantanan. Ito po ay aaraw-arawin ko na ipananawagan sa inyo. Pupunuin ko po ang wall ng page kong ito ng pananawagan para sa hybrid election system. Ito na lang po ang alam kong sagot at ito na lang po ang alam kong maitutulong po sa bansang Pilipinas. Alam kong wala po akong kakayahan tumulong sa ating gobyerno. Subalit ang boses ko po ay ito na lang po ang alam ko. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa inyo mga kababayan kung inyo pong susuportahan ang amin pong isinusulong na malinis na halalan. Tandaan po ninyo mga kababayan ko, bilang isang Pilipino, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Mabuhay po.